Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah tuloy natin yung Surat At-Takwir. Ilang Sabado rin tayong hindi nakapag-lecture. Yung sumunod, yung Al-Khunnas at yung Kunnas doon sa Suratu At-Takwir. Yan. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas. Magkasintunog sila. Pero yung isa kha, yung isa kaf. So tungkol dito sa ayan na ito, iniulat ni Amar bin al-Harith radiyallahu anhu, sallaytu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam as-subh wa sami'tuhu yaqra fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas. Nagsala daw si Amar bin Harith sa likod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang imam. Fajr ito, nasala, Salatul Fajr, at binasa niya yung Suratul Takwir. At umabot siya dun sa aya na fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas. Sabi, may karugtong pa pala, wallayli idha as'as was-subhi idha tanaffas. Sa iniulat tungkol nga dito, gaydi si Ali nagulat din tungkol dito, na binasa nga ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Fajr, at ang mga ito, ang khunnas at ang kunnas, hiyan nujumu taknas bin nahari wa taknas bil layli. So dalawang bituin yung tinutukoy dito. So yung khunnas, yung may kha, ito yung nawawala sa umaga. Kumbaga lumulubog sa umaga. Kasi iba yung orbit niya, iba yung lugar niya. Kumbaga, tapos ang kunnas naman, yung nawawala sa hindi man nawawala, kumbaga tumatakbo sa gabi. Na hindi parang kumbaga sa buong gabi papalubog din siya. Kasi may mga ganong bituin . Kaya minsan nga yung Venus, tanaw natin yun dito, di ba? Kahit araw minsan kita mo pa yun, kumikislap-kislap pa yun. May mga bituin talaga na kita pa rin kahit kumbaga tanaw sa atin ng kahit araw. Hindi lang natin nakikita kasi na-overpower sila ng araw . Masyadong maliwanag. Pero may mga bituin pa rin dyan na nakatapat, kumbaga. So yun yung kunnas. Yung nakikita sa araw at nakikita sa gabi. Wallayli idha as'asa, sinabi ni Allah sulod na aya. So meron daw dalawang pananaw tungkol dito. Ikbaluhu bidalamihi, kumbaga yung pagdating ng gabi, nadala-dala nito yung kanyang kadiliman. Kasi kapag gabi na, dumidilim na. Kasi nawawala na yung liwanag. Kasi ang mga bagay-bagay, minsan pinakamainam mo siyang may papaliwanag sa pamagitan ng kabaligtaran nito. Ganun siya. Madalas pinakamainam may papaliwanag ang mga bagay sa pamagitan ng kabaligtaran nito. Bawa yung lamig, kawalan ng init. Kasi ganoon naman talaga . Ang init ang ang umiiral talaga yung init, hindi yung lamig. Kaya mali yung sasabihin na sara mo yung pinto, lalabas yung aircon. Pero tinutukoy kasi nila, lalabas yung lamig, sabi nila, lalabas. Okay, yung refrigerator, di ba? Sara mo yung ref kasi lalabas yung lamig. Pero actually, hindi lumalabas yung lamig. Pupasok yung init. Yun yung nangyayari. Kaya pag binuksan mo yung ref, di ba lamig? Kasi yung hangin malapit sa'yo, pumasok na dun sa sa ref. Kasi ang init, tumatakbo mula sa mainit papunta sa malamig. Ganun. Tapos yung kadiliman, gayon din, kawalan ng liwanag.
So pinapaliwanag ang ilang mga bagay sa pamagitan ng kabaligtaran nito. Mas mainam pa nga na maipaliwanag ang mga bagay-bagay sa pamagitan ng kabaligtaran nito. So ganun nila ipiniliwanag yung wallayli ida as-asa. Nanunumpa si Allah sa gabi kapag dinala na nito yung kadiliman o nawala na ang liwanag o nagsimula na ito ang gabi sa pagsisimula nito. Ngayon sinabi ni Mujahid adlama ibig sabihin nagsimula ng dumilim. At sinabi ni Sa'id bin Jubair ida nasya'a, yung kapag ito ay kumbaga pumaligid na sa mga tao. At sinabi ni Hasan al-Basri ida gashiyan nas, kapag binalot na nito yung mga tao at yung lahat ng aabutan ng gabi. Wakala qala Atiya al-Awfi, wakala Ali bin Abi Talha. Wal Awfi an Ibn Abbas, mula kay Ibn Abbas na nulat nila, ida as-asa, ibig sabihin ida adbara. Kapag ito raw ay kumbaga tumalikod o kapag paalis na. So kabaligtaran yung kanilang pananaw. Yung iba nagsasabi as-asa kapag dumating ng gabi o as-asa kapag umalis na ang gabi o papaalis na ang gabi. Pero either way, tinutukoy dito yung gabi, wala namang problema. Alhamdulillah. Pareho silang pinanumpaan ni Allah. Alhamdulillah. Again din, wa hindi annal murada bi qawlihi ida as-asa. Pero si Ibn Kathir rahimahullah, ito naman yung kanyang sariling paniniwala. Ida akbala wa in kana yasuhu isti'maluhu fil adbari aidan lakinnahu liikbali hahuna ansab. Sabi ni Ibn Kathir rahimahullah, yung pagdating ng gabi bilang kahulugan ng as-asa ay mas tama. Kumbaga mas nababagay. Kaannahu aksama bil layli wa dalamuhu ida akbala wa bil fajri wa sabahuhu wa diyaihi ida ashraka. So mas tama nga na ang tinutukoy dito yung pagdating ng gabi. Kasi meron ng naunang mga aya na pinanumpaan si Allah. Bawa layli ida yagsha wan nahari ida tajalla. Tuwing nang nanunumpa si Allah kumbaga sa gabi, at tinutukoy niya yung pagdating ng gabi, hindi yung pag-alis ng gabi. Kasi kung tutukuyin niya yung pag-alis ng gabi, di manunumpa siya sa bukang liwayway, sa fajar. Katulad nga dito. Wallayli idayag siya, sumpa sa gabi kapag ito'y bumalot. At sa araw, kapag ito ay kumbaga lumaganap, tajalla. So magkahiwalay niyang pinanumpaan yung gabi at yung araw. So ito yung naging batayan ni Ibn Kathir na mas nababagay na tafsir ng as-asa yung pagdating ng gabi. Gayun din, wad-duha wal-layli idha sajah, nanumpa si Allah subhanahu wa ta'ala sa duha, sa umaga, sa bukang liwayway, at sa gabi, sa pagdilim nito, o paglaganap ng kadiliman nito, o pagdating nito. Sa tuwing nang binabanggit ni Allah ang gabi, ang tinutukoy niya yung simula nito. Yung simula. Hindi yung pag-alis nito. Kasi kung pag-alis ng gabi yung tutukuyin ni Allah, ang tinutukoy na niya yung umaga, hindi na yung gabi. Wagayra dalika minal ayat, at iba pang mga aya na katulad nito. Wakala kathiru minal ulama'i al-usul, inna lafda as-asa, tusta'malu fil ikbali wal idbari ala wajhi al-ishtirak. So nagkaroon ng magkaibang pananaw kasi as-asa pwede ngang mangangahulugan ng pagdating at pag-alis. Kaya naging ganun yung pananaw ng mga sahaba. Fa'alahada yasuhu an yurada kullu minhuma wallahu a'lam. Dahil dito, maaring parehong tama. Kasi tutusin, nagpapalitan naman yung araw at gabi. Yung araw at gabi. Kung pinanumpaan ni Allah yung gabi sa pag-alis nito, ibig sabihin, parating na rin yung araw at iba pa. So parehong tama. Pero yun nga, sabi niya, maaring mas
tinutukoy dito ni Allah yung gabi talaga sa pagdating nito, hindi sa pag-alis ng gabi. Yung sumunod na bahagi, Al-Qur'anu nazala bihi Jibril walaysa min natijati al-junun. Alhamdulillah, sa magandang bahagi ng Surat At-Takwir, ito ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng ito, ng panunumpa ni Allah. Di ba ang dami niyang panunumpa dito? Ilang aya ito? Wal-layli idha as'as wa subuhi idha tanafas. 18 na aya. 18 na aya. Lahat-lahat ang pinanunumpaan ni Allah. Innahu laqawlu rasulin karim. Tunay na ito, ang Quran na ito ay salita o kumbaga dala-dala ng Rasulin Karim, ng sugo na marangal. Pero syempre, hindi ito dalil na ang Quran ay salita ni Jibril alayhis salam o kahit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi Rasul lang tinutukoy dito, si Jibril alayhis salam, hindi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu laqawlu Rasulin Karim. Hindi. At ang tinutukoy dito na qawl, kumbaga kasi nang ipinapahayag yung Quran, naririnig ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung Quran na nire-recite ni Jibril. Pero yun, galing yun kay Allah, hindi yun salita ni Jibril alayhis salam. Di kuwatin enda del arshi makin. So mula doon sa, kumbaga, yung Rasulun Karim na nagtataglay ng lakas at kapangyarihan, so napakaganda yung bahagi nito kasi sabi ni Ibn Kathir rahimahullah, ang Quran ay dala-dala ni Jibril at hindi resulta ng pagiging baliw. Kasi di ba yung Quraysh, lalo na, ibinibintang nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung pagiging baliw. Na kaya mo sinasabi mga bagay na ganyan nakakaiba, baliw ka o sinapian ka. At iba't iba pang mga ibinibintang nila sa kanya. So dito, wa qawluhu ta'ala innahu laqawlu rasulin karim. Tunay na ito ay salita na dala-dala tangan-tangan ng marangal na sugo, si Jibril alayhis salam. Kaya sugo din si Jibril Kung merong sugo na ipinadala para sa mga tao, o merong sugo na mula sa mga tao, ang sugo na kabilang sa mga anghel, si Jibril alayhis salam. Si Jibril alayhis salam. Kung yung mga sugo nangangaral, kumbaga, o may daladalang mensahe, si Jibril alayhis salam, ganun din, may daladalang mensahe. Ya'ni inna hada al-Quran litabligi rasulin karim ay malakun syarif hasan al-khalq bihil mandar wa huwa Jibril alayhi as-salatu was-salam. So tinutukoy dito ng Quran ay ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala na ipinapahayag ng anghel na itinalaga rin bilang sugo. At ito ay anghel na marangal na ang kanyang mabuting katangian o na ang kanyang katangian ay mabuti at ito ay si Jibril alayhis salam. So yung Rasulun Karim na tinutukoy dito, eto na yon, si Jibril alayhis salam. Ito yung nandito yung laging napagkakamalian ni Torno na binabasa niya. Wa ma huwa biqawli syaitanir rahim, sabi niya, waliyadu billah. Syaitanir rahim. Hindi ba siya, kung siya nag-iisip, paano niyang magagawang sabihin yung ganun? Diba? Kahit sabihin pa natin hindi siya marunong sa Arabic. Diba? Paano mo pagkakamalian niya sunod-sunod, ilang beses natin narinig yun sa kanya. Binabasa na nga sa cellphone. Tapos alam na niyang syaitan yung binanggit. Tapos rahim ang babasa niyang susunod. Di sablay talaga. Sablay talaga. Hindi mo nga maisip na, kumbaga, maisip na ganun yun na si syaitan magiging rahim kahit kailan. Bakit Bakit, kumbaga, kung isang beses mapapaumanhinan pero ilang beses na yan Ilang beses na yan. So resulta na yan ng kamangmangan niya at pangahamak sa relihiyon. Pangahamak na yun sa relihiyon. Naniniwala ako sinasadya niya na yun. Sinasadya niya yun. Paulit-ulit. Ganon. Tsaka
kitang-kita mo yung pinagkaiba ng ng ha sa jim. Ang jim may tuldok sa baba. So paanong mapagkakamalian mo pa yun? Tapos yun nga yung rahim at yung shaitan, paanong magsasama sa isang salita? Paanong magsasama sa isang salita? So yung tinutukoy din si Jibril alayhis salam. At sinabi ni Ibn Abbas at Sha'bi at ng iba pa na itong di kuwatin ay katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, allamahu syadidul quwa dumirratin fastawa. Dumirra, ibig sabihin walang kapintasan sa kanyang hindi man natin masabing katauhan kasi hindi man tao yun. Basta yung kanyang pag-iral, si Jibril alayhis salam, nilikha siya ni Allah na perpekto. Nilikha siya ni Allah na, kumbaga, perpekto. Si Jibril alayhis salam. So, hindi kuwatin, si Jibril pala yung tinutukoy doon. Ay syadidul khalq, syadidul batash, wal fi'il. So, yung dumirra naman, kaya pala hindi natin translate dito. Kasi ang dumirra, ito yung kahulugan niya. Matindi sa pagkakalikha, at dahil dito matindi rin yung kanyang kapangyarihan at kanyang mga gawain. Endadil arshi makin ay lahu makanatun endallahi azza wa jalla wa manzilatun rafi'atun. So kumbaga si Jibril alayhis salam, ang pwesto niya malapit sa trono ni Allah na matatag. Ibig sabihin, kumbaga malapit siya kay Allah. Na yung nga sabi nga dito, mataas ang kanyang katayuan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahu jahatun wa huwa masmu'ul qaul mutaun fil mala al-a'la. Na si Jibril alayhis salam, yung sinasabi dun sa Suratul Takwir, sa sumunod na mga aya, di ba? Innahu laqawlu rasulin karim. Tunay na itong Quran ay pananalita na tangan-tangan ng marangal na sugo. Di kuwatin endadil arshi makin. Na siya ay makapangyarihan at malakas at malapit kay Allah. Kumbaga, dahil kumbaga tinutukoy dito, kumbaga malapit siya sa trono ni Allah o malapit kay Allah. Mutain thamma amin. Na siya raw ay sinusunod. Na siya ay sinusunod. Mutain thamma. Na sa ganun din kahulugan, sinusunod din siya ng mga anghel. So muta, ibig sabihin muta. Muti, masunurin. Muta, ibig sabihin siya ang sinusunod. Ay fis samawati ya'ni laysa huwa min afnadil malaika bal huwa min sadati wal ashrafi. Na si Jibril alayhis salam, hindi siya kabilang sa mga pangkaraniwang mga anghel. Pagko siya ay kabilang sa mga pinaka mararangal ng mga anghel o pinuno ng mga anghel. Siya pa nga yung pinuno ng mga anghel, pinakadakila sa kanya. Na ma'tanabihi intikabu lihadihi risala al-azima. Na dahil dito, siya ang pinili ni Allah na dalhin ng sugo na ito. Siyempre si Jibril alayhis salam inilarawan din bilang amin, mapagkakatiwalaan. At ito ay sifatun li Jibril bil amana. Katangian ni Jibril sa pagtupad niya ng amana. Wahada adimun jiddan anna Rabba azza wa jalla yuzakki abdahu wa rasulahu al-malaki Jibril kama zakka al-malaki pala rasuluhu al-malaki Jibril kama zakka abdahu wa rasuluhu al-bashari Muhammadan sallallahu alaihi wasallam biqaulihi ta'ala wa ma sahibukum bimajnun. So kabilang ito sa mga pinanumpaan ni Allah. Si Jibril alayhis salam ay dinalisay ni Allah katulad ng kung paanong dinalisay ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dito sa Suratul Takwir,
Yung nga sa mga pinanumpaan ni Allah, mutain thamma amin, wa ma sahibukum bimajnun. So dinalisay ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagiging baliw o ano paman. Ang mensahe na tinatanggap niya at ang mensahe na pinangangaral niya galing kay Jibril alayhi salam at hindi hallucination. Hindi hallucination. Kung hindi niya ito ini-imagine lang. Hindi niya ito ini-imagine lang. Malinaw nito ay galing kay Allah at ipinadaan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sinabi ni Sha'bi at ng iba pa, al-muradu bi qawlihi wa ma sahibukum bimajnun, ang tinutukoy dito ni Allah ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa sinabi ni Allah, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, nakita niya siya doon sa abot tanaw na malinaw. Yung ufuk, yung abot tanaw, kung saan kapag tinitingnan natin yung dulo ng lupa, kung saan nagtatagpo yung langit at lupa. Yani, walaqad ra'a Muhammadun Jibril alladhi ya'tihi birrisalati anillahi azza wa jalla ala surati allati khalaqahu Allahu alayha lahu 600 janah. So tinutukoy dito, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Jibril alayhi salam sa abot tanaw. Sa anyo mismo ni Jibril alayhi salam, kung paano siya nilikha ni Allah, na merong 600 na pakpak, yung original niyang anyo. At 2 beses ito nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una yon yung sa umpisa ng risala, at pangalawa doon na sa sa Al-Isra wal Mi'raj, sa langit. Doon sa kuweba, iba yung anyo ni Jibril alayhis salam eh. So maaaring maunawaan natin, nagpakita si Jibril alayhis salam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa anyo ng tao o iba pang anyo. Hindi na kasi nailarawan, tinalakay na natin yun, di ba? Kahit sa sira, walang naging paglalarawan kung anong anyo ni Jibril alayhis salam doon sa kuweba. Pero posibleng tao. Posibleng tao na kumbaga na lumapit siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun nga, yung nakita niya si Jibril alayhi salam, ito yung pagkakataon doon sa sira, yung kahit saan siya lumingon, nandun si Jibril alayhi salam. Ibig sabihin, ganun siya kalaki. Natatabunan niya yun. Malaki pa siya sa mundo. Kung yung mundo ganito kalaki, sabi na si Jibril, ganun kalaki. O, tapos malapit siya. Kahit saan siya tumingin nandun si Jibril alayhi salam. Yun yung tinutukoy doon sa walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. At yung ufuqil mubin na tinutukoy dito, yung ru'yatul ula allati kanat bil batha wa hiya al madhkura fi qawlihi allamahu shadidul quwa dumirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila abdihi ma'auha. So yung sa suratul Najm, ito rin yung pagkakataon na yun. Yung tinutukoy dito sa suratul Takwir, ito din yung tinutukoy sa suratul Najm. Yung unang beses niyang nakita si Jibril alayhis salam doon sa kumbaga sa tunay niya na anyo. Doon sa tunay niya na anyo. Ano ba yung nilagay nila dito? Doon sa yung tinutukoy na batha dito, yung batha ng Makkah, kumbaga kapatagan. Yun yung ibig sabihin kasi ng batha eh. Kaya yung batha Saudi sa Riyadh, kapatagan na yung banda doon eh. Kapatagan. So ito yung pagkikita nila. Yung sa suratul Najm, yun din yung tinutukoy. Kama taqaddama tafsira dalika wa takriruhu. Wa dalilu alayhi anna al-murada bidalika Jibril alayhis salam. At sa parehong ito, suratul Takwir, suratul Najm, si Jibril alayhis salam ang tinutukoy. Wa dahiru wallahu a'lam anna hadhihi surah nazalat qabla laylatil Isra li'annahu lam yudhkar fiha illa hadhihi ar-ru'ya wa hiya al-ula. So sabi dito, ang suratul Takwir ay maaring ipinahayag bago pa yung Al-Isra wal Mi'raj. Kasi binabanggit lang yung unang pagkakataon ng pagkikita nila o na nakita ni
Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Jibril alaihi salam sa tunay na anyo. Kasi pangalawang beses na yun yung sa Al-Isra wal Mi'raj, at yun na yung huli din na nakita niya si Jibril alaihi salam sa tunay na anyo. Kasi di ba si Jibril minsan magpapakita siya sa mga sahaba sa anyo ni Dihya al-Kalbi. At kaya halimbawa doon sa kapag nire-review nila yung Quran, hindi na nilarawan kung ano yung anyo niya. Pero hindi doon sa tunay niya na anyo. Walaqad ra'ahu bil ufuq walaqad ra'ahu nazlatan ukhra and sidratil muntaha. Ano bang aya ito? May isa pang aya. Ayan, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra and sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha as-sidrata ma yaghsha. Doon din pala ito sa suratul Najm. So karugtong ito ng suratul Najm, sa parehong tinutukoy dito ay si Jibril alayhis salam. Alhamdulillah. So ito yung papatuloy natin sa suratul Takwir. Alhamdulillah. Tuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.